Nagpaplano ka po bang kumuha ng Master Plumber Licensure Examination? Then, ito ay para sa'yo. Welcome po sa ating bagong Master Plumber Review and Refresher series. Pag-uusapan naman natin this time ay ang mga paraan na ginawa ko para ma-memorize or familiarize ang tables, paragraphs, and even list sa Revised National Plumbing Code of the Philippines or RNPCP. Bago mo po ito panoorin, make sure ay nabasa mo na ang RNPCP at least 3 times, cover to cover. Without further ado, let's start. Ngayon para sa part 17, pag-uusapan naman natin ang table 12-1 or ang minimum horizontal distance required from building sewer, and table B-1 or ang location of sewage disposal system. Itong nasa screen ninyo ngayon, ito yung makikita at mababasa ninyo sa RNPCP. Itong nasa kaliwa, ito yung table 12-1 at itong nasa kanan, ito naman yung table B-1. Itong table 12-1, actually dito siya nakalagay sa building sewer na column ng table B-1. Pero may mapapansin tayo dito na kung saan yung number 6 ng table 12-1 or yung public water main ay 0.3 meter, whereas yung number 10 ng table B-1 or ang pressure public water main ay 3 meters. Pero kung titignan natin ang naging reference ng table 12-1, ito yung table 721.1 ng IAPMO. Ang nakalagay dito sa public water main ay 10 feet. And again po, yung RNPCP, ang ginamit niya dito ay SI units, whereas sa IAPMO, ang gamit naman niya dito ay English units or English system. Pag i-convert natin ang 10 feet, that is equal to 3.048 meters, or pag i-round off natin, that is 3 meters. Pero kung titignan din natin yung reference ng table B-1 ni RNPCP, ito yung table H1.7 ng IAPMO. Makikita natin dito na yung pressure public water main ay 10 feet. Pwede nating sabihin na yung 0.3 meter ay typographical error. Pero pwede rin nating sabihin na kapag Philippine setting, baka naman talaga ay 0.3 meter. At dahil naging reference ni RNPCP si IAPMO, so ang susundin natin ay 10 feet or yung 3 meters. And isa lang yung palatandaan ko dito kasi kapag ito ay lumabas sa board exam at hindi lumabas yung 3 meters, baka sa choices ay 0.3 meter nga. So ang palatandaan ko dito, kapag mayroong pressure na nakalagay ay 3 meters, pero pag walang pressure na nakalagay or public water main lang sa question, and then andun yung 0.3 meter, so yun yung isasagot ko. Okay, double check the choices. So kagaya sa mga naunang videos, na mas madaling kabisaduhin kapag naka-English units or English system. Kaya ang gagawin natin, i-convert natin or gagayahin natin yung sa IAPMO. And from there, pwede na tayong maghanap ng pattern. So yung 0.3 meter, gagawin nating 1 foot. Yung 0.6 meter, gagawin nating 2 feet. Yung 1.2 meters, gagawin nating 4 feet. Yung 1.5 meters, gagawin nating 5 feet. Yung 2.4 meters, gagawin nating 8 feet. Yung 3 meters, gagawin nating 10 feet. Yung 3.7 meters, gagawin nating 12 feet. Yung 15.2 meters, gagawin nating 50 feet. Yung 30.5 meters, gagawin nating 100 feet. Yung 45.7 meters, gagawin nating 150 feet. And paalala lang na pagdating sa number 2 or yung property line adjoining private property, naka-clear po yan at meron po yung superscript na 2, which is yun po yung note number 2 na mababasa natin sa baba nitong table, and which is i-discuss din mamaya sa dulo. Pero kapag ito ay i-compare natin sa IAPMO,
may mapapansin tayo dito na yung streams and other bodies of water ng IAPMO, yung disposal field niya ay 100 feet, whereas doon sa RNPCP, ang sa kanya ay 15.2 meters or 50 feet lang. At isa pa mapapansin natin sa seepage pit or cesspool, kay IAPMO ay 150 feet, whereas yung kay RNPCP ay 30.5 meters or 100 feet lang. And again, reference ni RNPCP si IAPMO. So ang susundin natin ay yung kay IAPMO, pero mamaya dun sa technique na gagawin natin, iiba-ibahin ko na lang yung color. And ngayon, i-discuss naman natin kung paano ko na-memorize itong table na to. Bago ang lahat, kailangan nakabisado mo yung titles ng columns ng table natin or yung pinagsamang tables. Ang nadagdag lang dito ay itong code, and then sa ganitong sequence ko naman sinulat yung mga titles nila or yung pagkakasunod-sunod nila. Kumbaga binago ko yung orientation. Inuna ko yung building sewer, and ang palatandaan ko dyan ay B. Sumunod ang septic tank, ang palatandaan ko dyan ay ST. And then ang sumunod ay disposal field or D. And then yung last, yung seepage pit or cesspool, na ang palatandaan ko dyan ay SC. And of course, kung ano yung nakasulat dun sa minimum horizontal distance in clear required from, kaso ganito yung sequence ang ginawa ko. And hindi tayo papayag na ganito kahaba yung i-memorize natin. Kaya ang gagawin natin, ngayon gagawa tayo ng palatandaan or yung gagawin niya natin ay gagawa tayo ng code. And sa ganitong way ko naman babasahin yung code na to. Press 3C box field on private building stream well. Dito nasobrahan lang yung S, disregard nyo na lang, basta stream yung nandito. And ngayon, sa ganitong way ko naman na memorize yung mga values. Una, yung ganitong pattern, lahat ng 10 feet ay nandun sa taas, maliban sa dalawa dito. And yung isa dyan ay naiba yung color. Ito yung naiiba kanina sa table 12-1 at saka table B-1. Na kung saan, kapag walang pressure, yun yung 1 foot. Pag merong pressure, yun yung 10 feet. Okay? Pero pakitandaan yung color at saka yung pattern. So, ganyan siya. Next pattern, itong nasa baba. Ito yung naka-color violet. And paki-take note na itong portion na to, yung 100 feet, ito yung maminusan natin ng 50. Kasi sa RNPCP kasi, ito ay 50. Whereas, kapag may and other bodies of water, ito yung nakalagay sa IAPMO, siya naman ay 100. Pero yun nga, baka kasi pagdating sa Philippine setting, 50 nga siya. Pero wala akong mahanap na correction for this. So kapag may nahanap kayo, pwede nyong i-comment na lang yung link sa baba. The next pattern, itong dalawa, yung 100 at saka 150. At naka-red din to kasi ito yung nag-iba nga yung value din pagdating sa seepage pit or cesspool, na maminusan mo lang siya ng 50 para magiging 100. Kaya the same color lang din siya para meron kang palatandaan na magkaiba yung value ni IAPMO tsaka ni RNPCP. Okay? Then last, itong 150 feet. The next pattern, itong 1, clear 2. Next pattern, itong tatlong 8 sa taas ni 100 at saka ni 150. The next pattern, tandaan nyo lang to, yung 4 na 5. So kung ilan yung 5 dyan, yung bilang, yun yung ilalagay ko dito. So 4 feet yung nandito. And then 4 plus 8, that is 12. So yun yung ilalagay ko dito. 'Di ba may mga blanco? So ito yung pattern dito. And may isa pang blanco, yung nandito. Then pag nalagyan mo na yan, lahat ng natitira dyan ay 5 feet na. Okay? And after that, wag nyo ring kalimutan yung mga naka-superscript
dun sa table kasi yun yung mga additional notes na kailangan nating tandaan. So dito sa buildings or structures, so nandyan yung 1, and then si 2 ay nasa clear, and then si 3 ay nasa baba na 50, then 5 dito sa may 1, and then 6 naman dito sa may 10 sa taas. So ayan na, ganyan ko lang na memorize itong table na to. Ngayon i-discuss natin yung sa notes niya. So dito sa table 12-1 at saka sa table B-1, i-compare natin. Yung number 1, wala namang naging problema, parehas lang. Sa number 2, magkaiba ang nakalagay na section. Sa table 12-1, section 1208, sa table B-1 ay section 314. Yung section 1208 kasi ay sewer and water pipes sa RNPCP. And then sa section 314 naman ng RNPCP, ang title doon ay Protection of Piping, Materials, and Structures. So alin sa dalawa yung tama? So itutuloy lang muna natin. Si number 3 tama, si number 4 tama din. So paano yan? Kasi si number 4 dito parehas lang sa number 2. Kung titignan natin si IAPMO, both table 721.1 at saka yung table H1.7, ang nakalagay kasi dito sa number 2 ay 312.3. That is building, sewer, and drainage piping, and that is under 312.0 or protection of piping, materials, and structures. So tama yung sa table B-1. At saka yung sa number 4, yung 720.0, that is the sewer and water pipes. Na kung saan tama yung number 4 nilang dalawa. So therefore, yung number 2 ng table 12-1 ay typographical error. And kung titignan din natin dito sa taas, ganun din, parehas lang siya dito. Okay? Then, yung number 5 and 6 ni table 12-1, pinag-isa na dito sa table B-1. And meron lang nadagdag dito yung number 7, at saka kung titignan natin sa IAPMO, hanggang 8 yun. And si number 8 yung nawawala sa table B-1. And sa libro ni RNPCP, wala na kasing number 8. So, I'm not sure kung nakaligtaan to. Pero, ayan, pwede nyong sama sa kakabisaduhin. Okay? And that's all for table 12-1 and table B-1 na pinag-isa natin. Ang gawin mo lang ay ulit-ulitin mo lang yung steps na ginawa ko kanina para makabisado mo yung mga values na nakalagay dun sa table kanina. And huwag mo rin kalimutan yung mga additional notes kasi possible na lumalabas din ito sa board exam, especially yung may mga numbers dyan or mga values. Okay? And that's all for this part. If you find this video interesting and informative, please don't forget to like, share, and subscribe, and hit that notification bell for more tutorial videos like this. Thank you and good luck, future master plumbers.